Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships, welcome back dito sa ating channel! Kamusta na kayong lahat mga ka-friendships? Sana okay, masaya at magandang araw natin ngayon, di ba? At pagpasensyahan nyo na mga ka-friendships ha, kung magkita-kits ulit tayo sa ating content ngayon. Sana hindi kayo magsawa sa akin mga ka-friendships na panunood at pakikinig sa ating mga topics na pag-uusapan, di ba mga ka-friendships? Lalo na ngayon, ako, isa ito sa mga trending ngayon, di ba, sa mga public school teachers, ang Expanded Career Progression System for Public School Teachers. Alam mo na ba yan? Naaral mo na ba talaga yan mga ka-friendships? Lalo na yung bagong DepEd Order number 25 series of 20 number 24 series of 2025. Di ba mga ka-friendships? So, ngayon kasi pag-uusapan natin sa ating content ngayon ang Career Stage 2. Okay. Familiar mo na ba yan? Alam kong familiar mo yan kung nagbabala kang magpapare-class for Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, and Teacher 7. Kasi Career Stage 2 mga ka-friendships ay para sa mga proficient teachers mga ka-friendships. Proficient na ang tawag sa kanila dyan. Hindi pa ako Teacher 4. Hindi pa ako proficient kasi Teacher 3 pa lang ako mga ka-friendships. At hindi pa ako pwedeng magpa-reclass ngayong taon dahil kaka-reclass ko lang. Last June 24, kaya advice ng HR sa akin ay kailangan kong makabuo ulit ng isang cycle na IPCRF. Kaya next year, pwede na akong sasabak ulit sa reclassification. Ngayon, tingnan natin kung ano-ano yung mga qualification standards at performance requirements. Diba? Ang dami kasing naligwak. Ang dami kasing na-disqualified. Doon pa lang sa performance requirements, tanggal na agad ang pangalan nila sa list of applicants. Kasi, nako, alam mo ba si S? Sana, salamat, sorry. Si S, siya ay trending ngayon mga ka-friendships. Sana naintindihan mo kung kailan lang pwedeng magka-S. Kasi kung mamalasing ka nga naman sa mga indicators na hindi nauulit kasi may mga indicators kasi super dami. Sa 37 lahat. Kasi lahat yun kasi 16 ang NCOIS at saka 21 ang COIS. So, pag i-total mo yung 37, at 3 lang doon ang nauulit sa 3 years. So, kung minalas ka doon sa indicator na hindi naulit, nako, kung yun ay S, TY na ang journey mo. Hintay ka ulit for next year or another 3 years. Kasi bubuin mo yung IPCRF nung wala kang S. Ang layo natin nakarating, di ba? Hindi pa nga tayo nagsimula. I-define muna natin ang dalawang words na performance standards at saka qualification standards at performance requirements. Okay? So, ito yung meaning mga ka-friendships. Qualification standards ay upon receipt of the applications, the HRMO shall conduct an initial evaluation of the applicant's qualifications, the CSC-approved qualification standards of the position to be filled. Specifically, the HRMO shall assess whether the applicants meet the minimum qualifications in terms of education, experience, training, eligibility, and competencies. If applicable, kung may competencies applicable yon, then yung mga requirements na yun, kasama siya sa qualification standards. And then, dito tayo sa performance requirements.
The initial evaluation shall likewise include the determination of the applicant's performance. This is all about our DepEd RPMS IPCRF. So, ang IPCRF, kung ilan ba ang ipapasa natin, nagdedepende sa posisyon ng ating a-applyan. So, ngayon, malalaman natin ngayon kung ilang IPCRF ang ating kailangan i-prepare sa posisyon na career stage 2, mga proficient teacher na to, diba? So, unahin natin mga ka-friendships ang performance requirements ng career stage 2, teacher 4. Okay. So, sa teacher 4, kung teacher 2, teacher 3 ka, tapos gusto mong tumalo ng teacher 4 or mag-apply ng teacher 4, kailangan po mga ka-friendships ay sa IPCRF natin, dapat lahat ng 21 na COIS doon or Classroom Observable Indicators ay naka-VS. Very satisfactory. And then, sa NCOI naman, sa Non-Classroom Observable Indicators, yung lahat ng 16 naman ay naka-VS. Ito na yon. Ito na. Ang dami kasing nagpapareclass ng T4. Nagkataon, lahat dapat ng 21 ay VS, lahat ng 16 na NCOI ay VS din. 16 yung lahat. So, 37. So, ngayon, ang chika dito is, yun nga, nag-trending si S, bawal may S. Kaya lang, hindi siya masyado naintindihan ng iba. Pwede kang magka-S dito doon sa tatlong indicators. Tatlo lang doon sa 37 ang nauulit sa tatlong taon, tatlong IPCRF. Kapag matsambahan mo na sila lang ang umulit, pwede. Pero kung minalas ka, doon ka naka-S ka doon sa wala dito sa tatlo na nauulit, then bye-bye. Bye-bye na sa journey mo. Hintay ka ulit ng 3 years. Iwasan ang S. So my advice is better rate yourself better next time. Tayo naman ang nagre-rate sarili natin eh. Bago yan i-approve ni MT. So, ako hindi ako nahihiya. Nagre-rate talaga ako ng post sarili ko. Of course, nang pinagtrabahoan ko, nagsikap ako. So, kung kaya mo naman at mayroon kang mga MOVs, mayroon kang ISO support, then go for all. Outstanding. Pero iwasan talaga ang S. Kahit VS lang tayo, basta iwasan lang. Kahit VS mo lang lahat yon. Okay, lahat ng indicators. And then, ako nga, mga ka-friendships, hindi ko pa na-review ang dalawa kong IPCRF, kung mayroon ba akong O. Hindi ko siya ni-review kasi next year pa naman ako plan mag-apply for reclassification. So, natakot ako, baka may S ako, naku, oh my God, masira ang plano. So, dito naman tayo sa T5 applicants. So, kung merong mga proficient T5 applicants dito ngayon, nanonood sa ating channel, kung T2 ka, T3 ka, na gusto mong magtalo ng T5, ito po yung performance requirements kailangan natin i-ready. Hindi naman siya i-ready, kundi i-check ang ating IPCRF para alam natin, di ba? So, sa T5, at least 6 proficient COIS at outstanding. Okay? O ang rating. 6 lang naman. And then, at least 4 proficient NCOIS at outstanding din. 6 and 4. 6 for COIS and 4 for NCOIS.
So, lahat ang rating nun ay O. By the way ha, yung mga nagtatanong sa VS, minimum lang po yun. Yung sa T4, minimum lang. What if kung na-O ka lahat? Then congrats! Minimum lang man siya. Kung dito sa T5, kung nakapag 7, 8, or na-O mo lahat ang 21, na-O mo lahat ang 16, then congrats! Congratulations! Lamang ka, edge mo yon, parang at least marunong ka, magaling ka kaysa iba, di ba mga ka-friendships? At malaki din ang result niyan sa computation dahil ang performance rating natin ay, ang IPCRF natin ang may pinakamalaking points. 30 points po ang pwede nating makuha sa IPCRF. Kaya wag nating ilang lang yan, di ba? So, malaki. Sunod kasi doon sa pinakamalaki ay ang demo 25. Sunod naman 15. Yung 15 kasi nahati. 5 sa interview, behavioral event interview, 10 sa annotation writing. Sa portfolio yon, di ba? Then, sunod yung training, education, experience, 10-10 na yun. And then, yung more than tubig. And mga ka-friendships, sa mga T6 applicants naman siya, kailangan natin i-double check ang ating IPCRF. Kailangan naka-12 ka na proficient, outstanding. And then, at least mga at least lang naman yun. Kung sobra, then goods yun. At least, sa NCOY naman, at least 4 proficient NCOYs. And at very satisfactory and 4 proficient NCOYs outstanding. 4 ang VS ng proficient at may 4 ka din na proficient na outstanding. Okay? So, ang COI mo, Class Observable Indicators sa yung IPCRF ay 12. If applicant kayo ng T6, okay, 12 ang kailangan i-prepare. Meron sa IPCRF mo. And then, 4 sa proficient NCOYs at meron ka rin dapat na 4 outstanding sa NCOY. Okay. Last na Teacher 7 sa Career Stage 2. Yan ay mga proficient teachers. So, sa Teacher 7, ang kailangan niya, performance requirements sa classroom observable indicators ay at least 18 proficient COYs at outstanding. Pero kung na-perfect mo lahat ng 18 at yung natirang 3, then all goods din yon. Walang problema kasi minimum nga lang siya. And then, yung mga sa non-classroom observable indicators naman, kung applicant tayo ng T7, so dapat ang ating NCOYs ay 6 na proficient at ang rating ay VS at 6 na proficient NCOYs and then outstanding. 6 na VS at 6 na outstanding. Kaya, so i-summarize natin, kung T4 applicants ka, T4 ha, galing kay T2, T3, gusto mo totalo ng T4, kailangan nyo sa COI ng 21 na VS at NCOI naman ay 16 na VS. Tama. 21, i-perfect mo lahat, 37 lahat yun. So, bawal may S. Maliban doon sa 3 na ulit na indicators. 3 ang IPCRF dito. Okay? And then, ang T5 mga applicants ay may 6 proficient COYs, outstanding ang rating, at saka 4 proficient NCOYs, outstanding din ang rating. Sa V6, Teacher 6 applicants, at least 12 proficient COYs, outstanding, and then 4 proficient NCOYs, VS, at
4 then ang proficient and COIS na outstanding. Last T7, at least naka-18 tayo na proficient COIS at outstanding din. And then, meron din tayong 6 VS na proficient sa NCOI. And then, another 6 sa outstanding NCOI. Saglit lang. O sige, tigtanan ka na. Alright. So, mga ka-friendships, dumaan sa baba ang asawa ko. So, mga ka-friendships, hanggang dito na lang ang vlog. So, super haba na, naka 15 minutes na tayo. So, kung hindi niyo masyado naintindihan, i-watch niyo ulit ang video para alam niyo ang lahat ng mga qualification standard. Ano pala to? Performance requirements. Meron pa pala tayong qualification standards. Nako, 15 minutes na yan. Okay. So, ngayon, mahaba palang video natin. My goodness. So, dito tayo sa tawag nito, qualification standards ng mga career stage 2, mga proficient teachers. So, unahin natin ang teacher for applicants. Alamin natin ang kailangan niyang education, kailangan niya sa training, kailangan sa experience at eligibility niyan. Okay, kapag teacher for applicants kayo, kailangan natin na at least ito ay mga minimum lang ito. So, bachelor's degree in education or bachelor's degree in relevant subject or learning area with at least 18 professional units in education. So, ito na yung minimum. Pero kung kapag MA na kayo, full-fledged na kayo, then advantage nyo yun. Mas mataas ang points niyo, siguro ma-perfect nyo na ang 10 points kasi highest points makuha mo sa education ay 10 points, sa training 10, sa experience ay 10. Okay? And then, ang training minimum naman ay 16 hours. So, kung nakapag-40, nakapag 50 training ka na hours, then lamang ka din. So, ngayon, ang training natin mga ka-friendships ay dapat related sa ating position and applyan. It must be all about the pedagogy, curriculum, subject specialization, about teaching, ganon. And dapat at least or within 5 years. Kung nakapag-seminar ka ng 2023, then ngayon ay 2025, din bongga, pasok pa yun, may points pa tayo doon. Okay? And then, experience, ang pwede lang tatalon sa Teacher 5 ay mga naka 3 years na sa public. 3 years. Okay? Minimum po yan. Pero, kung nakapag 10 years, 20 years na kayo, then, pa-perfect nyo ang 10 points sa experience. Eligibility naman yan, elementary RA 1080, secondary then RA 1080, ganon. And then, sa T5 applicants naman, mga ka-friendships, pareho lang siya. Ang education, bachelor's degree lang din. And then, ang minimum ng training ay 24 hours. Related lang din dapat sa teaching, curriculum, pedagogy, or completion of NAEP requisite professional development program for career stage 2. And then, sa education, experience 3 years. So, 3 years, kung 3 years na kayo, then pwede kayong tumalon. Basta 3 salary grade lang po ang pwede talonan natin. Hindi ka pwedeng lalagpas ng 3. Same sa eligibility. T5, T7. Same lang.
Bachelor's degree lang din, hindi kailangan na tapos ka sa MA. Pero, ulitin ko, mas edge mo yon kung tapos ka na sa MA, sa doctorate mo, then lamang na lamang ka. Sa Teacher 6 applicants, 24 hours ang kailangan. 4 years sa experience. 4 years ka sa pagtuturo, okay? Ang eligibility, elementary, secondary, R8 and 80, same pa din. T7, inuubo na tayo mga friendships. Sa T7, same lang, sa bachelor's degree lang kailangan, minimum requirements sa education. And again and again, kapag tapos na sa MA, may units, ganon, doctorate, magpasa ng TUR para mabilang at mabigyan ng points. Okay, sayang naman. Bawiin natin, makabawi tayo sa education, maka 10 points tayo dyan. Same lang din sa training, ang hours kailangan ay 32. Minimum of 32 hours ng training sa Teacher 6, Teacher 7, sorry. And then, ganun lang din, 5 years ang pwede sa within 5 years, okay? Kung nakapag-seminar ng ng 2021, then 2025 na yon, pasok pa yon. And then, ang experience mo, teaching experience mo para makatalon ka ng T7 ay 4 years. Okay, 4 years. Yan. And then eligibility, same lang na RA 1080, elementary at secondary 1080. RA 1080. Okay, hanggang dito na lang mga friends. Naku, super haba ng video natin. 23 minutes. So, sana naintindihan ninyo ang dalawang major na i-consider natin kung mag-plan tayo for reclassification dito sa Expanded Career Progression System for Public School Teachers. So, unahin muna natin i-check ang ating mga RPCRF. Yun yung una ha, para sa performance requirements. Kapag pumasa ka doon, then doon ka na mag-review, mag-check, mag-ready sa qualification standards, education, training, experience, eligibility, yon. So, hanggang dito na lang mga ka-friendships. Thank you so much sa inyong panonood. Kung medyo naguluhan kayo, panoorin nyo ulit para until mag-sink in sa ating isip at para maintindihan natin, 'di ba? Kasi lahat ngayon medyo nangangapa kung paano intindihin ang lahat, 'di ba? Grabe, nakaka-depress. Yung iba, ang dami na depress dahil sa S na yan. Instead na career progression, career depression tuloy napuntahan. So, thank you so much and see you sa ating next video, mga ka-friendships!